What's up guys? Happy Thursday. Alis na ako kasi ang init dito sa bahay. Hanap lang tayo ng magandang mapagtatambayan. So magkikita kami ni Markista. Good afternoon guys, Parujo TV here. What's up, what's up? So naisip ko lang habang papunta tayo dun sa pupuntahan namin ni Markista Moto, marami na yung gumawa nitong content na to. Gawa na rin natin ng sarili nating version. Kasi guys, mula nagka-pandemic, ang daming nagkaroon ng opportunity na bumili ng motor. Iba-ibang klase ng motor, scooter, mga underbone. Tapos marami ring mga nagsulputan or nagsilabasan ng mga bagong version gaya ng NMAX 2020. Nandiyan ang Aerox, nandiyan ang PCX. Mga big bike man yan or scooters, ang daming nagsipaglabasan. So syempre nung nawala ng transportation tayo last year, so marami yung mga nagsipagkuha ng motor. So ngayon naisip ko lang na gumawa ng isang content na ginawa na rin naman ng marami ng mga content creator, ng mga motovloggers, Ito is regarding dun sa mga modification or setups na ginagawa tuwing may mga bago tayong motor. Well, i-discuss ko lang naman yung mga ilan dun sa mga ipinagbabawal ng LTO na palitan, tanggalin sa ating mga motor, or kung ano man yung ilalagay natin sa motor. So ilan lang to doon. Alright, so bago yan, shoutout muna tayo. Ayan, shoutout sa Motovloggers Alliance PH. So naka Motovloggers Alliance ako na jersey. Shoutout din sa Drive Fit Master Republic sa malupitang jersey na to. Syempre guys, ayan, parating na nga pala yung version 2 natin. Yung version 2 ng aking jersey parating na rin. So abang-abangan natin yan. Hopefully after this ECQ, pagka pwede na ulit lumabas, papuntahan natin ang AXL Apparels dito sa Pasig. Yan, shoutout kay Boss Ands. So yan guys, so wag natin patagalin. So discuss na natin tong ilan sa mga ipinagbabawal pagdating sa LTO, o yung mga ina-allowed gawin sa ating mga motor. Kasi syempre marami sa atin guys yung tuwing may mga bagong motor, madalas talaga sineset up nila or may mga pinapalitan sila, So unahin natin guys yung side mirror. Marami tayong nakikita guys na pag may motor sila tinatanggal. Bawal yung ganung setup na walang side mirror. So yun ba, pinagbabawal yun guys, yung magtatanggal tayo ng side mirror. So kailangan intact pa rin yung side mirror guys, kasi yung side mirror is nagsisilbing mata natin sa likod. So if ever may gustong sumingit sa atin, or kung halimbawa gusto natin kumanan, kumaliwa, so tinitingnan natin yung side mirror bago tayo magpalit ng lane. So big help yun sa atin para hindi tayo madisgrasya. So napaka-importante yun guys, so wag natin tatanggalin yung side mirror natin. Kasi pag once na nakita ng LTO na wala tayong side mirror, hindi bababa sa 5,000 yung penalty nyan. Next yung tambucho guys. Ito marami sa atin, pagka may mga bagong motor, pinapalitan nila ng mas maingay. Ang daming iba't ibang brand ng tambucho ang nasa market ngayon. Pero guys, yun nga, part of modification bawal. But may batas naman tayo na tayo sinusunod kasi na decibels. Yung tunog ito nung pipe, I think nasa 150 decibels yata yun. So hindi ka dapat lalagpas doon. Kasi pag lumagpas yung tunog ng muffler mo doon, automatic guys, may huli yun sa LTO. Pero may mga iba na city, like for example sa Pasay, hinuhuli nila yung mga hindi naka-stock pipe. So whether pasado ka sa ng LTO, yung decibel sa'yo, huhuliin ka pa rin kasi nga naka-modified yung muffler mo. So ganun din guys yung penalty doon, hindi bababa sa 5,000 pag nahuli ka ng LTO guys. Next, yung sa body ng sa fairings, 'di ba? Minsan pinapalitan natin yung kulay or naglalagay tayo ng stickers sa mga fairings natin. Well, ina-allowed naman siya ni LTO guys. Kaso kailangan yung stickers na ilalagay natin is kakulay doon sa nakalagay sa ORCR, doon sa CR natin. Yung dapat ay susundin natin. So wait lang guys, andito na si Markista.
Ha? Wala. So, yun guys. Kasama ko na si Marquista. So, yun nga sinasabi ko kanina regarding naman doon sa stickers, no? Yung sa stickers, hindi ganun kahigpit as long as na sumusunod tayo doon sa CR natin, guys. Hindi tayo pwede magpalit ng stickers kung magkaiba siya doon sa kulay ng CR, guys. So, ayun guys, so about doon sa stickers, so ayun siya. So, ganun din yung penalty niya, guys. Hindi siya bababa sa 5,000 yung ano, yung penalty, no, pagdating doon sa stickers. So, about naman sa ilaw, guys, no? So, may sinusunod din tayong batas pagdating sa ilaw. So, kagaya ng kulay, tsaka kung saan siya nakalagay. Tapos, kasi may dalawang klase o tatlong klase yung ilaw, guys. Unang-una, syempre yung ginagamit natin sa ating ano, headlight, di ba? So, ang dapat lang or allowed lang na kulay natin, guys, para sa headlight is yellow and puti. Okay, walang ibang kulay, guys. Tapos, di ba, meron tayong mga eagle eye, meron tayong mini driving light, saka auxiliary lights, yan. So, sa eagle eye, ganun din. Bawal po yung mga other colors. Kailangan dilaw and puti rin siya. So, may huli rin siya, no? Huwag tayong kampante na porket walang huli or hindi nang huli si LTO, eh, magpapakabit tayo, no, ng ibang mga kulay, guys. Kasi nga, sinasabi ko sa inyo na may huli yan. Once na nag-conduct si LTO ng mga checkpoint about sa mga ganyan, panigurado mahuhuli tayo. So, hindi bababa sa 5,000 yung ating penalty once na mahuli tayo. Pagkatapos naman, guys, yung sa mga auxiliary lights, kasi ito, mahilig tayo maglagay ng mga ganito, no? So, ang allowed lang po na bulbs is 6 bulbs lang, no? So, kung aangat pa doon, bawal na po yun. Tapos, yung kung saan siya nakakabit, ayan, kailangan, guys, yung ating mga ilaw, mini driving light, auxiliary, mga eagle eye, kailangan nakakabit yan, guys, dun sa fixed area. Alright? Yung fixed area ng motor natin, hindi dun sa gumagalaw. For example, Monabella, bawal dun. So, kailangan lang siya, guys, dun sa ano, dun sa nakafix siya. Kung pwede siya sa fairings, kung may makakabit ang sa fairings, guys, mas maganda yon. Para nang sa ganun, yung ano, straight lang siya, no? Straight lang yung ilaw, hindi siya gumagalaw. Yun. So, yun, guys, yung sinasabi ko kanina, no, na kailangan yung ating mga ilaw, ayan, nasa fixed na lugar. Yung ating ano, signal light, guys, alright, dapat ano lang din, yung kulay niya is orange. So, hindi rin allowed yung ibang kulay, guys. So, yung mga binanggit ko na ano na yun, na pinagbabawal, yun, hindi bababa sa 5,000 pesos yung inyong mga penalty about doon. Alright, so yun, sana ano, sundin natin yung batas, no? Ngayon, kung ipambayad naman tayo sa mga penalty na ganyan, sige go. Pero ayun nga, yung sinasabi nga na may batas, may existing na batas, so dapat sumunod tayo, guys. Para nang sa ganun naman, hindi tayo mahirapan, gaya ngayon pandemic, no? So dapat marunong tayo magtipid ng ating mga budget, diba? Mas i-priority natin yung mga pangangailangan sa bahay kumpara dun sa mga kung ano-anong ilalagay natin sa motor. So marami pa yan. Ilan lang yung binanggit ko about sa tambucho, sa side mirror, sa mga fairing, sa ilaw. Ilan lang yun, guys. So marami pa. So puntahan nyo na lang yung website ng LTO para nang sa ganun ma-double check nyo yung mga sinabi ko kung tama or hindi, diba? Para ma-validate nyo rin, guys. Sabi nga, diba, ignorance of the law excuses no one. So kailangan talaga may idea tayo. So yun lang, guys. Maraming salamat sa pakikinig. So hopefully may natutunan kayo sa araw na to at may natutunan kayo sa video na to, guys. So don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. So i-share nyo na rin to para mas maraming mga riders yung ma-educate natin at ma-share natin ng ganitong information. So napaka-importante to, guys, lalo na sa mga mahilig magpalit or mag-setup ng kanilang mga motor. Alright? So yun, shout out sa inyong lahat and thank you. So mag-ingat kayo palagi. Always remember, ride safe always, mata sa daan. Peace.